Pag-usapan pa natin ang naging epekto ni Super Typhoon Pepito kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, bakit ang lakas ng epekto ni Pepito sa Timog Luzon at sa Norte pero hindi sa Metro Manila? May paliwanag ba ang pag-asa dito? Pops J, noong mga unang pagkakataon kasi na mahina pa lamang itong bagyong Pepito at nasa malayong lugar pa ng ating Pilipinas, merong impluensya itong high pressure area dito sa may East Philippine Sea. At itong high pressure area, itinutulak niya raw pababa itong sentro o mata ng bagyong Pepito. Kaya nakita natin yung earliest track o forecast track ng Pag-asa na tatama ito sa Metro Manila. At kalauna naman, sabi ng Pag-asa na wala rin itong high pressure area. Kaya nung paglapit ng mata ng bagyo dito sa may Catanduanes, kumilos na ito pahilagang kanluran or dito sa may bahagi nga ng Northern Luzon. The season is just around the corner. Yun nga. Dito tumama dito sa may bahagi nga ng Metro Manila, Pops J. Francis, hanggang kailan nakikita nga makaapekto sa Pilipinas itong buntot ng bagyong Pepito? Sa ngayon, Pops J, sa inilabas na 5 p.m. bulletin ng Pag-asa ay nakikita ngang patuloy na lumalayo na ng Philippine Area of Responsibility at sa kalupaan ng Pilipinas itong mata ng bagyong Pepito. At sa ngayon, itong rain bands or yung malawak na kaulapan ay halos hindi na tumatama dito sa may western part ng Northern at Central Luzon. Kaya hindi na natin din nararanasan yung malakas na bugso ng hangin at yung mga pag-ulan. At inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw, magiging maganda na yung panahon sa may bahaging ng Luzon na yan, Pops J. Francis, itong inaasahang papalapit na amihan, makaapekto ba ito sa dami o lakas ng bagyo na maaring mabuo? Pop J, itong inaasahan nga nating La Nina ay sa ngayon mababa pa kasi yung tsansa na magsimula ito. Ngayon, nasa 71% pa rin yung probability or chances na magsimula ito sa ating bansa at inaasahan natin na sa mga susunod na buwan pa ito na inaasahan makita. Pero sa ngayon, itong paglakas kasi ng mga bagyo at sa yung sunod-sunod na pagtama nito sa ating bansa dahil daw dyan sa La Nina-like conditions. Itong La Nina-like conditions kasi merong unusual warming o pag-init ng temperatura ng dagat na malapit sa Pilipinas. Kaya nakita natin na bukod doon sa sunod-sunod na bagyo sa nakalipas na 5 linggo ay malalakas din ito at nasa typhoon hanggang super typhoon intensity, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.